Sa baryong San Lorenzo, walang masikat sa kusina kaysa kay Aling Sionang. Sa bawat piyesta, ang kanyang mga putahe ang dinadayo ng mga tao mula sa karatig baryo, menudo, adobo, kaldereta na tila laging may kakaibang lambot at linamnam. Pero may ilan, tahimik lang, na hindi sumasabay sa pagdakila sa kanyang luto. Sapagkat alam nila ang sikreto. Hindi karne ng baboy, baka, o manok ang nilalagay ni Aling Sionang sa kaldero tuwing piyesta. At ang mas masahol, ang sino mang titikim sa kanyang mga putahe ay unti-unting magbabago. Hindi lamang sa anyo kundi sa kaluluwa. Ang baryo ng San Lorenzo ay isang maliit na pamayanan na napapalibutan ng kabubatan. Sa araw, payapa itong lugar, ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng ilog, at ang mga matatanda na may nakaupo sa tapat ng kanilang mga bahay habang pinapahid ang pawis sa noo. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na sa buwan ng pista, nagiging parang ibang mundo ang baryo, parang may malabong usok na bumabalot sa paligid, at sa malayo, maririnig mo ang kakaibang huni ng mga hayop na hindi mo kilala. Si Aling Sionang ang itinuturing na ina ng baryo pagdating sa pagkain. Siya rin ang tagapag-alaga ng mga hayop, may babuyan, manukan, at kambingan siya sa may dulo ng baryo, malapit sa simula ng gubat. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang mga kulungan ng hayop ay kadalasan ay walang laman. Dahil ang totoo, iba ang tunay niyang inaalagaan. Sa tuwing malapit na ang piyesta, nawawala ang ilang mga tao sa baryo, minsan ay mga lasing na hindi nakauwi, minsan ay mga batang naglalaro sa gilid ng ilog at hindi na nakabalik. Laging may dahilan ang mga tao, baka raw nadapa sa ilog, baka napadpad sa kabilang baryo, baka tinangay ng tulisan. Pero may ilan na naniniwala, kinukuha sila ni Aling Sionang. Isang gabi bago ang piyesta, nakita ni Mario, isang kabataang mangingisda, ang isang kakaibang eksena. Habang pauwi siya mula sa ilog, nadaanan niya ang likod bahay ni Aling Sionang. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakita niya itong may hawak na tila bangkay ng tao, kasing laki ng isang batang 10 taong gulang. Dahan-dahan itong ibinaba sa mesa, at saka kinuha ang isang malaking kutsilyo. Mario froze. Ang tunog ng kutsilyo sa buto ay nagbigay ng kilabot sa kanyang laman. Bago pa siya makalayo, napalingon si Aling Sionang at kahit malayo siya, ramdam niya ang titig na parang sumusuot sa kanyang kaluluwa. Ngumiti si Aling Sionang, mabagal, at kita ang mahahabang ngipin sa gilid ng kanyang bibig. Kinabukasan, tila walang nangyari sa baryo. May ingay ng mga tao sa plaza, abala sa paghahanda para sa nalalapit na pista. Pero si Mario hindi mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nakita kagabi, ang katawan ng bata, ang kutsilyo, at higit sa lahat, ang ngiti ni Aling Sionang na parang nang-akit at nananakot sabay. Habang nag-aayos siya ng lambat sa tabing ilog, nilapitan siya ni Lolo Igme, ang pinakamatandang residente ng baryo. Mukha kang hindi mapakali, iho, wika ng matanda, sabay upo sa tabi niya. Lolo, may nakita po ako kagabi, mahinang sabi ni Mario. Tumitig si Lolo Igme, tila alam na ang ibig niyang sabihin. Si Sionang, tanong nito, mababa ang boses. Napakagatlabi si Mario. Opo. Huminga ng malalim si Lolo Igme. Makinig ka, Mario. Hindi siya basta tao. Noon pa, bago ka pa isinilang, may mga nawawala na sa baryong ito. Tuwing pista. At palaging may kakaibang sarap ang putahe ni Sionang. May mga kumakain, pagkatapos ng ilang linggo, hindi na sila nakikita bilang sila. Namilog ang mata ni Mario. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Unti-unti silang nagiging kagaya niya, bulong ng matanda. Aswang. Hindi basta pumapatay lang si Sionang, pinapasa niya ang sumpa. Kinilabutan si Mario. Kung totoo ang sinasabi ng matanda, hindi lang buhay ang nanganganib pati kaluluwa. Hapon bago ang pista, abala ang buong baryo sa paglilinis at pagdekorasyon. Habang nakatayo si Mario sa gilid ng plaza, biglang lumapit si Aling Sionang, may daladalang malaking basket na may takip. Mario, Hijo, bati niya, matamis ang ngiti, ngunit para kay Mario ay parang may nakatagong pangil sa likod nito. Gusto kitang anyayahan bukas sa aking hapag. Alam kong matagal ka nang hindi nakakatikim ng espesyal na kaldereta ko. Napakuyom si Mario ng kamao pero pinilit mumiti.
Salamat po baka po. Huwag mong tanggihan, Hijo, putol ni Aling Shonang, biglang nanlalamig ang tono. Bihira kong imbitahin ang mga binata sa espesyal na lamesa. Ramdam ni Mario ang lamig na gumapang sa batok niya. Po. Pero bago pa siya makasagot, lumayo na ito, bitbit ang basket. Sa gilid ng takip, nasilip ni Mario ang isang maputlang kamay na parang sa tao, at unti-unting tumulo ang dugo sa gilid ng basket. Dumating ang gabi ng pista, at ang buong baryo ay puno ng ilaw at musika. Sa gitna ng kainan, kitang-kita ang lamesa ni Aling Shonang, punong-puno ng ulam na kinikilala ng lahat, kaldereta, menudo, afritada. Ang amoy nito'y matamis at maakit ka kahit wala ka pang gutom. Pinilit iwasan ni Mario ang lamesa, ngunit napansin niyang halos lahat ng tao ay nakapila doon. Kumakain ang mga kapitbahay, mga batang masayahin, mga matandang sabik sa lasa. Pero sa bawat subo nila, parang may kakaibang kumikislap sa mata nila, parang nagiging dilaw. Mario, halika na, tawag ni Lolo Igme mula sa gilid. Ngunit bago siya makalapit, biglang lumitaw si Aling Shonang sa harapan niya, may hawak na mangkok. Tikman mo, Hijo. Para sa'yo ito. Ramdam ni Mario ang malamig na hangin kahit napapaligiran sila ng init ng kainan. Sa mangkok, ang sabaw ay mapula at sa gitna ay may piraso ng karne na tila kumikibot pa. Hindi po ako gutom, mahinang sabi ni Mario, pilit iwas sa mangkok. Pero hinawakan ni Aling Shonang ang kamay niya at sa pagkakapit, ramdam niya ang matatalim na kuko nito na tila humihiwa sa balat niya. Isang subo lang, Hijo, para maging parte ka ng pamilya, bulong nito, halos pabulong sa tainga niya. Napalunok si Mario. Sa gilid ng paningin, nakita niya si Lolo Igme na umiiling at sumsenyas na huwag. Pero nararamdaman din niya ang kakaibang amoy mula sa mangkok, matamis, maalat, at parang may halong kung anong nag-aanyaya sa kanya na sumubo. Mabilis niyang tinapik ang mangkok, dahilan para mabuhos ito sa sahig. Sumirit ang sabaw at ang karne ay gumulong at doon, nakita ng lahat na iyon ay hindi karne ng baboy, kundi isang daliri ng tao. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit imbes na magalit, umiti si Aling Shonang. Sayang ikaw sana ang magiging pinakamasarap ngayong gabi. Pagkabagsak ng daliri sa sahig, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa paligid. Ang ibang mga bata ay napaiyak, ang mga matatanday nagtakip ng bibig. Ngunit kakaunti lamang ang nagulat, ang karamihan ay tila walang nakitang kakaiba at patuloy pa rin sa pagkain. Ramdam ni Mario na hindi lahat ay normal na tao sa paligid marahil marami na ang nabago. Takbo, sigaw ni Lolo Igme mula sa gilid. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mario. Tumalikod siya at kumaripas ng takbo palabas ng plaza. Ngunit sa bawat kanto, tila may mga mata na sumusunod sa kanya. Sa dilim ng mga eskinita, may naririnig siyang mga yabag na sumusunod, mabilis at mabibigat. Pagdating sa may dulo ng baryo, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Paglingon niya si Aling Shonang, ngunit iba na ang anyo. Mas mahaba na ang kanyang mukha, mapula ang mata, at ang bibig ay punong-puno ng matutulis ng ngipin. Hindi ka makakatakas, Hijo, bulong ni Aling Shonang, habang dahan-dahang lumalapit. Napaatras si Mario hanggang maramdaman niya ang matigas na puno sa likod niya. Isang iglap, humugot siya ng lakas at umilag sa gilid, tumakbo papasok ng gubat. Sa loob, halos walang ilaw kundi ang sinag ng buwan na pilit sumisilip sa mga sanga. Ngunit naririnig niya ang malalakas na huni ng mga hayop na tila may nag-aabang. Sa bawat hakbang niya, parang lumalakas ang amoy ng dugo. Biglang may isang anino ang bumagsak mula sa itaas, isang nilalang na may mahahabang kuko at mata na kumikislap sa dilim. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. At sa ngiting nakalantad, alam ni Mario isa rin itong kagaya ni Shonang. Sa gitna ng takbuhan, biglang humawak si Lolo Igme sa braso ni Mario at hinila siya papunta sa isang lumang kubo na halos natatakpan ng mga halaman. Pumasok ka. Bilis! Pagpasok, isinara ng matanda ang pinto at binuhusan ng asin ang paligid. Hihina sila kapag may asin at bawang, bulong ni Lolo Igme. Habang hinihinal si Mario, tinanong niya ang matanda, Lolo, bakit po nangyayari ito? Huminga ng malalim si Lolo Igme.
Matagal nang may sumpa ang baryong ito. Si Shonang siya ang tagapagmana ng dugo ng unang aswang na lumitaw dito. Tuwing pista, kailangang mag-alay siya ng karne ng tao para mapanatili ang kanyang anyo at lakas. Natigilan si Mario. Ibig sabihin kung hindi siya makakapag-alay, unti-unti siyang manghihina at mawawala ang kapangyarihan niya. Pero bago mangyari iyon, sisiguraduhin niyang wala ni isa sa atin ang makakatakas. Lumabas si Mario at Lolo Igme kinaumagahan upang maghanap ng paraan para tapusin ang kasamaan ni Shonang. May alam akong paraan, wika ni Lolo Igme habang naglalakad sa may gilid ng ilog. Kailangan nating lagyan ng lason ang kanyang putahe ngayong gabi. Pero hindi basta lason, kailangan mula sa ugat ng itim na kawayan na tumutubo lang sa pusod ng gubat. Pumasok silang muli sa gubat, dala ang tapang at kaunting pagkain. Ngunit habang hinahanap ang ugat, ramdam nila ang malamig na hangin na parang dumadaloy sa balat. Sa di kalayuan, narinig nila ang boses ni Shonang na kumakanta ng mabagal at nakakaantok na himig. Napatingin si Mario sa matanda. Bakit siya kumakanta? Para akitin tayo at kapag nakalapit tayo ng walang laban, katapusan na natin. Matapos ang halos magdamagang paghahanap, nakuha nila ang ugat ng itim na kawayan. Agad silang bumalik sa baryo, ngunit napansin nilang mas kakaiba na ang paligid. Halos wala ng normal na tao, lahat ng nakakasalubong nila ay may dilaw na mata at malamig ang titig. Marami sa kanila ay mga kakilala ni Mario, ngunit ngayon ay tahimik at tila wala ng kaluluwa. Pagdating sa bahay ni Shonang, naamoy agad ni Mario ang matamis na halimuyak ng niluluto nito. Alam niyang kung hindi sila kikilos ngayon, wala nang matitira sa baryo bukas. Ngunit habang papalapit sila sa pintuan, biglang bumukas ito, at si Shonang ay nakatayo doon, may hawak na kutsilyo at may ngiting mas malupit kaysa dati. Nakaharap na si Mario at Lolo Igme kay Aling Shonang. Akala niyo makakasilip kayo nang hindi ko nalalaman, malamig ang boses nito, pero halata ang galit na hindi na maitago. Ang liwanag mula sa apoy sa loob ng bahay ay naglalarawan sa kanyang mukha, hindi na ito mukhang tao. Mahaba ang dila na tila ahas, ang matay pula na may dilaw na gilid, at ang mga kukoy parang kutsilyo. Hindi na kami papayag na may madamay pa, sigaw ni Lolo Igme, sabay hagis ng asin sa harap ng pintuan. Nang tamaan ng asin si Shonang, napaatras ito, sumisigaw ng parang hayop na nasunog. Agad na pumasok si Mario at ibinuhos ang pinakuluang ugat ng itim na kawayan sa kaldero ni Shonang. Ngunit sa halip na mawala ng lakas, bigla itong humalakha. Akala niyo ito lang ang niluluto ko. Marami pang nakahain sa plaza at sila'y kakain pa rin. Pagbalik nila sa plaza, halos lahat ng tao'y nakapalibot sa mesa ni Shonang, parang wala na sa tamang ulirat. Ang bawat subo nila ay may kasamang mabagal na pag-ikot ng mata, hanggang sa maging dilaw ito. Masyado na silang marami, mahinang bulong ni Mario. Pero hindi pa huli, sagot ni Lolo Igme, sabay labas ng maliit na supot ng pulbos mula sa kanyang bulsa. Ito ang huling barahan natin, pinaghalong abo ng punong santol na tinamaan ng kidlat at dugo ng puting manok. Kapag hinalo sa pagkain, mawawala ang sumpa. Dahan-dahan silang lumapit sa mesa, nagtatago sa likod ng mga taong parang walang buhay. Ngunit bago pa nila maihulog ang pulbos sa kaldero, isang matinis na hiyaw ang narinig nila, si Shonang, papalapit ng mabilis, ang katawan ay tila humahaba at pumipilipit na parang ahas. Mula sa gitna ng plaza, tumalon si Shonang at lumapag sa ibabaw ng mesa. Tumilapo ng mga plato, at ang mga taong kumakain ay nagsitigil, nakatingin lamang sa kanya na parang mga alagad na handang sumunod sa utos. Mangyayari pa rin ang gusto ko, sigaw niya, sabay sabat sa isang malaking mangkok ng nilaga at sinimulang sumubo ng piraso ng laman ng tao. Pagkatapos, isa-isa niyang tinawag ang mga nakakain na, at lahat sila'y nagsimulang mag-iba ng anyo. Lumalaki ang kanilang mga pangil, lumalalim ang kulay ng balat, at ang kanilang mga kamay ay nagiging matutulis na kuko. Ngayon, hindi na lang si Shonang ang kalaban nila, kundi halos kalahati ng baryo. Wala nang oras para mag-isip. Hinila ni Mario ang isang sulo mula sa gilid ng plaza at itinapon sa mesa ni Shonang. Sumiklab ang apoy, tumama sa mga kaldero at sumabog ang mainit na sabaw.
Ang mga tinamaan ay nagsisigaw sa sakit at pansamantalang humina ang mga bagong aswang. Si Lolo Igmi naman ay naglabas ng sako ng asin na itinago niya para sa ganitong pagkakataon at sinimulang iwasiwas ito sa hangin, binabato sa mga nilalang na lumalapit. Sa bawat tama ng asin, lumalabas ang usok mula sa kanilang balat at sila'y napapaatras. Ngunit si Shonang, kahit tinamaan na ng apoy at asin, ay patuloy pa rin sa paglapit, tila walang hanggan ang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Mario papunta sa altar sa loob ng maliit na kapilya sa gilid ng plaza. Kinuha niya ang krus na bakal at binasa ito sa banal na tubig. Paglabas niya, sinalubong siya ni Shonang. "Hindi mo ako matatalo, Hijo, ako ang pista, ako ang buhay ng baryong ito." "Hindi ka buhay, ikaw ang sumpa," sigaw ni Mario, sabay tarak ng krus sa dibdib ni Shonang. Isang nakakabinging hiyaw ang sumunod, at mula sa katawan ni Shonang ay lumabas ang makapal na usok na may amoy ng nabubulok na laman. Isa-isa ring bumalik sa normal ang mga taong nakakain ng kanyang luto. Nang bumagsak si Shonang, unti-unti itong naging abo at tinangay ng hangin. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa likod ng katahimikan, alam ni Mario. Hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, tila wala nang nangyaring masama sa baryo. Ang mga tao'y muling nagsimula ng kanilang mga gawain, may nagbubungkal ng lupa, may nag-aalaga ng hayop, at ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng ilog. Ngunit sa loob ni Mario may kaba pa rin. Hindi mawala sa kanyang isipan ang huling titig ni Shonang bago ito naging abo, parang may sinasabi na, "Babalik ako." Si Lolo Igmi naman ay abala sa pagsusunog ng mga natitirang gamit sa bahay ni Shonang. "Hindi tayo pwedeng maging kampante, Hijo," anya. "Ang kasamaan, parang damo yan, kahit anong bunot mo, kung may natira, tutubo pa rin." Habang naglilibot sila sa baryo, napansin nilang may ilang tao na hindi pa rin bumabalik sa dati, maputla, tahimik, at laging nakatingin sa malayo. Isa sa kanila ay si Berto, ang kasamahang mangingisda ni Mario. At sa kanyang mga mata, may bahagyang dilaw pa rin. Isang gabi, habang nakaupo si Mario sa harap ng kanyang bahay, napansin niya ang paggalaw sa gilid ng kabubatan. Akala niya ay hayop lamang, ngunit nang sumilip ang buwan, nakita niya ang anyo ng isang babae, maputla, mahaba ang buhok, at walang saplot sa paa. Naglakad ito papasok ng baryo, at sa bawat bahay na madaanan, may mga ilaw na kusang namamatay. Kinaumagahan, 3 bata ang iniulat na nawawala. Agad pumunta si Mario kay Lolo Igmi upang magtanong. "Lolo, posibleng may natira pa bang kasamahan si Shonang?" Tumango ang matanda, mabigat ang mukha. "Hindi lang isa. May tinatawag silang tagapagmana, ang susunod na hahalili kapag namatay ang isang aswang. At kung babae ang nakita mo kagabi, malamang siya na yon." Hindi pa man natutuyo ang alaala ng nakaraang pista, napagdesisyonan ng mga lider ng baryo na muling magdaos ng simpleng handaan para maibalik ang saya. Tumanggi si Mario at Lolo Igmi, ngunit karamihan ay natuwa, tila wala na silang pakialam sa nangyari. Noong gabing iyon, habang ang karamihan ay naglilibang, si Mario ay nagbantay sa may kagubatan. Bandang hating gabi, nakita niya ang babae muli. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa, kasama niya ang 3 bata na nawawala. Ang kanilang mga mata ay dilaw na, at nakangiti sila na parang galak na galak. Hindi pa tapos ang pista, wika ng babae mula sa dilim. At ngayong taon mas marami ang kakain. Sinundan ni Mario ang babae at mga bata papasok ng gubat. Pagdating niya sa isang maliit na clearing, nakita niya ang isang altar na gawa sa mga buto at bungo ng tao. Sa gitna nito, may malaking kawan na kumukulo kahit walang apoy. Ang amoy ay matamis at mabaho sa parehong oras, isang kombinasyon na nagpapahilo sa kanya. Biglang lumabas mula sa likod ng altar ang isang matanda na mas mukhang nilalang kaysa tao. Ito ang guro ng bagong tagapagmana. "Hindi ka na dapat nakakarating dito, Hijo," sabi nito, sabay senya sa mga bata upang lapitan siya. Ramdam ni Mario na kung mananatili siya pa ng ilang minuto, baka hindi na siya makakalabas ng buhay. Nakabalik si Mario sa baryo, ngunit wala siyang napagsabihan maliban kay Lolo Igmi. Kung may altar na sa gubat, ibig sabihin ay maghahanda sila ng malaking pag-aalay, sabi ng matanda. "Kailan, Lolo?" tanong ni Mario.
Sa susunod na kabilugan ng buwan at iyon ay 3 gabi mula ngayon. Nagpasya silang maghanda ng mas mabagsik na laban, hindi lang asin at bawang, kundi pati mga sibat na may balot ng pilak at pana na babad sa langis ng niyog. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ito. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang isang nilalang ang haharapin nila, buong angkan ng mga aswang. 3 gabi na lang bago ang kabilugan ng buwan. Sa bawat araw, si Mario at Lolo Igme ay palihim na nag-ikot sa baryo para maghanda ng depensa. Hindi sila pwedeng mag-ingay o magpakita ng takot para hindi mahalata ng mga tagapagmana. Kinausap nila ang ilang taong mapagkakatiwalaan pa, gaya ni Mang Paul, isang veteranong mangingisda, at si Aling Maritz, na kilala sa paggawa ng matapang na alak na maaari ring gawing pangsindi ng apoy. Sa gabi ng kabilugan, baka wala ng ligtas na bahay, babala ni Lolo Igme. Pinaghiwa-hiwalay nila ang gawain, may gagawa ng bitag, may mag-imbak ng asin, at may magbabantay sa mga bata. Ngunit sa gitna ng paghahanda, napansin ni Mario na tuwing palubog na ang araw, may ilang tao sa baryo na biglang nawawala at bumabalik lamang pagsikat ng araw, maputla at may kakaibang ngiti. 2 gabi bago ang kabilugan, dumating ang unang pagsubok. Habang abala ang grupo ni Mario sa paggawa ng mga sibat na may pilak, narinig nila ang kakaibang sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo sila roon at nakita ang bahay ni Mang Cardo na halos gumuho na. Sa gitna, nakatayo ang isang babae na duguan ang bibig at nakayuko sa bangkay ng isang kambing. Nang makita sila, agad itong tumakbo, ngunit imbes na dumiretso sa kabubatan, umakyat ito sa bubong ng isa pang bahay. Sa sobrang bilis, halos di sila makasabay. Pinaulanan ito ni Mario ng pana, at sa pangatlong tama, natigil ito sa paggalaw, bumagsak mula sa bubong. Pero bago nila malapitan, biglang nagdilim ang paligid at nang bumalik ang liwanag, wala na ang katawan, pawang abo na lang ang naiwan. Kinagabihan, hindi makatulog si Mario. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang altar sa gubat at ang mga batang may dilaw na mata. Naririnig din niya ang tinig ng babae mula sa dilim. Sumama ka sa amin, Mario, masarap ang laman, walang katapusan ang lakas. Nagising siya sa pawis at agad tumakbo kay Lolo Igme. Lolo, parang hinahatak ako ng isip ko papunta sa kanila. Mabigat ang mukha ng matanda. Iyan ang senyales na sinusubukan kanilang gawing isa sa kanila. Kailangan mong uminom nito. Binuksan ni Lolo Igme ang isang bote ng mapait na sabaw mula sa ugat ng bunga-bunga, isang halamang pinaniniwalaang nakakaputol ng koneksyon ng mga nilalang sa isip ng tao. Hindi masarap pero mas mabuti na yan kaysa maging aswang ka, anya. Isang araw bago ang kabilugan, nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa kabubatan, parang mabagal na tambol na sinasabayan ng bulong ng maraming boses. Alam ni Lolo Igme na iyon ang hudyat ng pagpupulong ng dilim, isang ritual ng mga aswang para magtipon at maghanda sa malaking pag-aalay. Sinundan nila ang tunog mula sa malayo at nakita ang hindi bababa sa 20 nilalang sa paligid ng altar. Ang babae na tagapagmana ay nasa gitna, nakasuot ng itim na saya at may hawak na kutsilyong gawa sa buto. Sa bawat patak ng dugo mula sa kutsilyo, lumalaki ang apoy sa ilalim ng kawa. Hindi sila pwedeng magtagal, kung mahuli sila, tiyak na katapusan na nila. Tahimik silang umalis, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanilang dibdib. Dumating ang araw na kinatatakutan nila. Bago lumubog ang araw, pinaghanda na ni Lolo Igme ang lahat ng bitag at depensa, mga lubid na may kawit, mga sako ng asin sa bawat kanto, at mga sulo na nakabaon sa lupa para madaling sindihan. Si Mario naman ay nakapwesto sa may gilid ng baryo, pinakamalapit sa daan papunta sa gubat. Sa oras ng paglubog ng araw, nagsimulang mag-iba ang simoy ng hangin. Mabigat, malamig at may dalang amoy ng nabubulok na karne. Mula sa malayo, nakita nila ang mga anino na papalapit, 1, 5, 10 hanggang sa halos mapuno ang kalsada ng mga nilalang. Sa gitna, naglalakad ang tagapagmana, nakangiti, at sa kanyang kamay hawak niya ang isa sa mga batang nawawala, nakatali at walang malay. Sa unang tunog ng tambol mula sa gubat, sumiklab ang tensyon sa baryo. Agad sindihan ni Mang Paul ang mga sulo, habang si Aling Maritz ay naghagis ng bote ng alak na may sindi, nagliyab ang kalsada, nagsilbing harang sa mga aswang.
Ngunit hindi sila basta umatras. Ang ilan ay lumipad sa bubong, tumalon sa bakod, at ang iba'y gumapang na parang ahas sa lupa para makalusot. Isa-isa silang sumugod sa mga depensa, ngunit sinalubong ni Mario ng sibat na may pilak ang mga unang nakaakyat. Sa unang tama, nagsisigaw ito, bumula ang balat, at natupok sa halip na dumugo. Ngunit kahit marami na silang napatumba, patuloy pa rin ang pagdating ng mga nilalang. At sa gitna ng kaguluhan, hindi nawawala sa paningin ni Mario ang tagapagmana na tila nakamasid lang, naghihintay ng tamang oras. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, biglang may sumulpot na 2 aswang mula sa likuran ng bahay ni Mario. Bago pa siya makalingon, narinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid na si Nena. "Kuya! Tulungan mo!" Nakita niyang karga na ng isa sa mga nilalang si Nena, papatakas papunta sa kabubatan. Wala nang inisip si Mario, tumakbo siya kahit may mga aswang pang humaharang. Pinanan niya ang isa sa mga dumukot, tumama ito sa liig at natupok, ngunit ang isa ay nakatakas dala si Nena. Alam niyang ito na ang plano ng tagapagmana, hindi lang basta umatake, kundi pilitin siyang pumunta mismo sa altar. Walang pakialam si Mario kung mag-isa siya. Bitbit ang sibat at pana, sumugod siya sa gubat, sinusundan ang yapak sa putik at ang bahagyang amoy ng dugo. Habang papalapit, lalo niyang naririnig ang tambol at bulungan. Pagdating sa clearing, nakita niya ang altar, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Nasa gitna ang tagapagmana, at sa kanyang tabi, nakaluhod si Nena, nakatali, may kagat sa balikat. "Isa na lang, Mario, wika ng tagapagmana, at magiging atin ka na." Hindi sumagot si Mario. Itinutok niya ang pana at pinakawalan, tumama ito sa balikat ng tagapagmana. Ngunit imbes na mamatay, hinugot lang nito ang pana at mumiti, parang wala lang. Sa hudyat ng tagapagmana, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng aswang sa paligid ng altar. Tinira ni Mario ang mga pinakamalapit, sabay sindi ng mga bote ng alak at inihagis sa kawa, sumabog ito, nilamon ng apoy ang kalahati ng lugar. Lumapit ang tagapagmana, hawak ang kutsilyo ng buto, at nagsimula silang magtagisan. Mabilis ang babae, ngunit determinado si Mario. Sa huling pagkakataon, naalala niya ang turo ni Lolo Igmi. "Sa gitna ng dibdib doon mo itarak." Sa isang mabilis na galaw, naisaksak ni Mario ang sibat sa puso ng tagapagmana. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw, at nagsimulang magliyab ang buong katawan nito hanggang maging abo. Kasabay ng kanyang pagkamatay, isa-isang sumabog sa liwanag ang mga aswang sa paligid, parang mga aninong naglaho. Natunton ni Mario si Nena at tinulungan itong makatayo. Bagaman sugatan, nakangiti ito at nagsabing, "Akala ko tapos na tayo, kuya." Ngunit habang papalabas sila ng gubat, napansin ni Mario ang sugat sa balikat ng kapatid at ang bahagyang pagdilaw ng mga mata nito. Pagbalik sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, masayang buhay pa silang dalawa. Ngunit sa loob ni Mario, may kaba, hindi siya sigurado kung talagang tapos na ang lahat. Sa bawat gabing tinititigan niya ang buwan, nararamdaman niyang may nanonood sa kanya mula sa dilim. At minsan, sa katahimikan ng gabi, naririnig niya muli ang tinig ng tagapagmana. "Hindi mo kami kayang tapusin dahil isa na rin sa amin ang iniingatan mo." Lumipas ang 3 buwan mula nang mangyari ang madugong kabilugan ng buwan. Sa paningin ng buong baryo, tapos na ang lahat, wala nang misteryosong pagkawala ng mga tao, wala nang kakaibang sigawan sa gabi, at bumalik na ang tahimik na pamumuhay. Ngunit para kay Mario, hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang lahat. Madalas niyang mapansin si Nena na nakatitig sa buwan, lalo na kapag papalapit ang kabilugan. Minsan ay nahuhuli niya itong nag-iisa sa kusina, hinihiwa ang karne na parang may kakaibang kasabikan at minsan, hindi niya alam kung karne nga ba ng hayop ang hinihiwa nito. Isang gabi, nagising si Mario sa tunog ng pinto. Tahimik siyang sumilip at nakita niya si Nena, nakaitim na saya, hawak ang kutsilyo ng buto na alam niyang nasunog na noon sa altar. Lumabas ito, nakaluhod sa gitna ng bakuran, at nakatingin sa buwan. Sa liwanag ng kabilugan, lumitaw ang dilaw na kislap sa kanyang mga mata at ang mapanganib na ngiti. "Magsisimula na ulit, kuya," bulong ni Nena, bago tumalikod at lumakad papunta sa gubat.
At doon, sa malayo, muli niyang narinig ang mabagal na tambol, hudyat na ang sumpa ng tagapagmana ay nabuhay muli.